magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sini at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Naibuga kaming ito ng Martes. Sa ating pong headlines, ang miyanda sa EPIRA Law ayang mapagtibay daw po ng Kongreso bago magpasko. Meralco nababahala sa hirit na tanggalin ang system loss. Samantala naman, dating House Speaker Martin Romualdez pinagpapaliwanag ng ombudsman sa reklamong plunder at graft. Hawak na ebidensya ni Senador Ping Lacson kaugnay ng umano'y ghost project sa Taguig, isinumiti na sa ombudsman. NBI Director Melvin Matibag, toro tangging pagmamay-ari ang 72 milyong pisong mansyon sa California, USA. Singil sa pasahe sa eroplano may malaking pagtaas sa Agosto. Supplier naman ng construction materials sa Gumuhong Gusali. Sa Pampanga, sinalakay ng NBI at ng PAOK. Ilang lugar sa Metro Manila biglang binaha sa malakas sa pagulan ngayong gabi. Sa dibong TNT Global News, 40,000 kabahayan wala ngayong supply ng kuryente matapos po ang magnitude 7.1 na lindol sa Japan at inihinala hong may mga namatay na natrap po sa isang gumuhong mall doon. Sa dibong TNT Sports, Alex Ayala sasabak sa una niyang mixed doubles tournament sa US Open. Sa showbiz, MTRCB, pinatawag po ang producers ng It's Showtime dahil daw po sa viral scene noong July 24. TNT. Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, binhang ilang lugar sa Metro Manila sa biglang buhos ng malakas sa ulan ngayong pong gabing ito. Hanggang tuhod na bahang sumalubong sa may C5 Kalayaan sa Taguig City, kung saan hindi na kaya nang dumaan ng maliliit na mga sakyan. Habang gutter deep naman ang baha sa Bonnie Avenue sa Mandaluyong City
dito po sa may Ross Boulevard at Andres Tramo intersection sa Pasay. Gayon din sa P.O. Campos Service Road sa lungsod na Maynila, kung saan mayroon pang tumumba na isang puno dahilan para isang linya lamang ang nadaanan. Sa uling forecast nga po ng DOST Pag-asa, asahan ho ang mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan na may kasamang pagkulog sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Sa ating pong situationer sa labas ng ating impilan, ating alamin sa report ni Edwin Duque, kaugnay po dyan sa area naman ng Camanava at Quezon City. Kumusta na nga bang biglang pagbaha dyan kanina sa malakas na buhos ng pagulan, Edwin? Lakay Ray, tumila na yung malakas na ulan. Halos umabot ito ng mahigit sa kalating oras na agad namang huminto. Bagamat may mga ilan dito sa may mababang lugar sa bahagi ng Valenzuela ang umabot ng halos 6 to 8 inches yung lalim ng tubig o katumbas ng Gatoy Deep. Pero hindi naman ito naging hadlang para makatawid yung ilang mga sasakyan, lalo na yung mga four wheels at wala ring naitalang mga tumirik na sasakyan. Maging itong bahagi naman ng Novaliches sa Quezon City ay umabot din ng halos ng hanggang 6 inches yung tubig baha doon sa mababang lugar na dinadaanan ng mga sasakyan. Pero hindi naman ito naging hadlang din dahil tumigil yung ulan. Pero kung ito ay sa bansa ng Quezon City, kung ito nagtutuloy-tuloy, ay maaari itong tumaas pa ng higit doon sa hanggang 6 inches ang taas na posibleng maging dahilan naman para magkaroon ng mga estudyante na sasakyan. Pero dahil sa mabilis na pagtigil ng ulan, ay hindi na ito lumalapa o lumalim pa yung mga binahang lugar sa Quezon City at bahagi naman ng Valenzuela. Hindi naman na binaha sa bahagi ng Malabon, Caloocan at Nabutas. Ngayon ay maliwanag na yung kalangitan, hindi tulad ganina na kitang-kita natin kahit gabi na ay madilim, no? Madilim. Pero sa oras na ito, wala na mga palatandang may mga pagulan pang malakas. Pero dahil nga sa sama ng panahon, pabigla-bigla na lamang. Kung biglang kapag ganitong medyo maitim ang kalangitan, maya-maya bigla na lamang bumubuhos yung malakas na ulan. Samantala, Lakay Ray, kani-kanina lamang ay kinumpirma ni Police Colonel Joey Comfort ng Caloocan at pulis ng Caloocan na sinampana ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ngayong hapon. Ang driver ng truck na si Kelvin Lintag, 37 years old, ng Porac, Pampanga, na nakasagasa naman sa bagitong pulis na si Patrolman Chris Herodero, 31 years old, ng Pasada State sa Caloocan City. Ang biktima ay galing ng duty sa zona kahapon. At kaninang madaling araw nga ng pauwi na ito ay nadikitan nito ang isang truck na sa bahagi ng City Road. Kaya siya ay nahulog at doon na nagulungan ng kanyang katawan. Bagamat na itakbo pa ito sa pagamutan pero dinanibal na ang namakarating sa Caloocan Medical Center. Ang biktima Lakay Ray ay nakatalaga sa Admin Holding Unit ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Rich 1 to 3 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Samantala naman, sitwasyon po sa may Las Piñas City sa report ni RH27 Noche Cacas Noche. Lakay Ray, wala nang ulan na sa mga oras na ito. Dito lang kanina na bumuhos yung napakalakas na ulan. Wala rin na-report na reported na may pagbaha dito sa lungsod ng Las Piñas maging doon sa may area ng C5 Road. Nagkaroon lamang kanina Lakay Ray doon sa banda sa may Pasay area, doon sa may southbound lane ng Roas Boulevard, yung bago umakyat ng Buendia flyover ay mataas, gutter deep yung tubig baha dulot ng napakalakas na ulan. Wala namang untoward incidents sa ating nadaan ng mga lugar sa Pasay, Parañaque at maging sa Las Piñas City. Samantala Lakay Ray, wala nang buhay ng matagpuan ang isang lalaki sa Creekside
ng Sitio Talon, Bilad, Paliparan 1, Las Marinas sa City, Cavite. Ang biktima ay kinilalang si alias Warren. Ayon sa report, isang back operator ang nakapansin sa biktima sa nabanggit na creek. Agad siyang humingi ng saklolo sa barangay. Wala namang sign na nagkaroon ng foul play ang biktima. Posibleng nahulog sa bangin ang biktima at tumaristo sa ilog. Nailalim na sa autopsy ang nasabing bangkay. RX27, Nuchikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Noche Kakas. Tomorrow's News Tonight. Sa ating pong mga balita, kaya na pong ihabol ng Kongreso ang panukalang batas para mamyandahan ang EPIRA Law bago magpasko. Ayon po kay House Deputy Speaker Janet Garin, dahil nabanggit ito sa ikalimang sona ng Pangulo, umasa naman ang mamayan na ganitong mararamdaman sa singil sa kuryente. Subalit umasa naman si Garin na isa-certify as urgent bill ito ni Pangulong BBM para mapabilis ang epekto, lalo na ang pagtanggal ng system loss sa mga consumer. Sakaling may habol at mapagtibay, maganda niya itong pamasko. Subalit kung si Garin ang tatanungin, tatawagin niya itong regalong panghabang buhay mula sa Pangulo. Well, it will entail an amendment to the EPIRA law until December. Kung gugustuhin, kaya naman. Pero of course, andun kasi yung pakikipag-usap rin sa Senado, no? Lalo na kapag merong mga bagay-bagay na kailangang pag-usapan ng masinsinan. Pero hindi ko siya tatawaging pamasko. Tatawagin ko siyang regalong panghabang buhay galing sa Pangulo. Si House Deputy Speaker Janet Garin. Samantala, kailangan daw pong kumilos kaagad ng Kongreso at pagtibayin ang panukala na magbabawal sa mga distribution utilities na mabawi ang system losses pamagitan ng pagpapataw sa electric bill ng mga consumer. Ito bang iniyag naman ni Congressman Terry Ridon, Chair ng House Committee on Public Accounts. Ayon po kay Ridon, dapat agad na repasuhin ng mga umiiral na regulasyon sa panig ho ng Energy Regulatory Commission o ERC para mabawasan daw po ang system loss charges habang hindi pa napagtitibay ang bill. Sa panukalang amyenda naman sa EPIRA Law, dadan po ito sa Kongreso at walang katiyakan kung kailan ito mapagtitibay. Iginit pa ni Ridon, ipagbabawal din na recovery resulta na inefficiency, palpak na maintenance, mga ninanakaw na kable ng kuryente at iba pa ang problema. Tomorrow's News Tonight. Target namang tapusin ng Kamara ang pagbalangkas sa tax relief measures sa darating na buwan ng Agosto. Kaugnay po ito na naging panawagan naman sa Kongreso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang SONA na itaas pa sa 350,000 pesos ang threshold para sa income tax exemption. Ayon po kay Congressman Miro Kimbo, Chairman ng House Committee on Ways and Means, mahaba pa magiging proseso bago ito tuluyang maisabatas. Kailangan din naman pag-aralan kung saan kukunin na magiging revenue losses sa naturang tax exemption sa ilang mga magagawa at malilit na negosyo. Hindi po ito pwedeng i-take up ng Senado hanggang di kami natatapos. Dahil tulad ng appropriation, ang tax loss po, kailangan manggaling sa amin. Kaya kailangan po namin bilisan. Ang unang hakbang lang po, inaantay namin yung pag-submit ng DOF ng kanilang centralized version. Kasi mangyari po dito is, hindi lang naman po ito yung magiging magagalaw pagdating po sa pagbubuwis. Ay pati po yung minimum tax ng ating mga maliliit na mga negosyante na 2%, ay inaalis na rin po yun. At kailangan din po natin makapaghanap ng iba't ibang sources din po ng new revenue. So ibabangga po natin ito. Kung mawawalan po tayo dito ng 42 billion, dito po sa pagtaas ng tax exemption, kailangan po natin ma-recover yon sa iba't ibang mga produkto. Yan po mga kaibigan, si Congressman Miro Kimbo ng Marikina, Chairman ng House Committee on Ways and Means. Iginagalang naman ng Manila Electric Company o Meralco ang panukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na miyanda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law na tanggalin ang system loss charge at ang value added tax o VAT. Tinagpo ng kumpanya na makikilok naman ito sa mga talakayan kasama ang Kongreso at mga ahensya ng pamahalaan hinggil sa mga mungkahing pagbabago sa EPIRA Law.
Subalit sa pahayag naman ng Meralco, iginit po nito na karaniwang operational aspect ang system loss sa mga distribution utility at laging gumagawa ng hakbang ang kumpanya para ito'y matugunan. Suportado naman ng ERC ang panawagan po ni Pangulong BBM na alisin ng system loss charge at VAT sa singil sa kuryente. Kaya may pagtulungan ito sa pamahalaan upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga consumer habang tinitiyak na mananatiling maayos at maasahan ang serbisyo ng kuryente sa buong bansa. TNT Tomorrow's News Tonight. Tutol naman si Senadora Risa Hontiveros sa mungkahing gamitin ang nuclear energy bilang pagkukunan ng supply ng kuryente sa bansa. Kasunod pa ito ng pahayag naman sa ikalimang sona ni Pangulong BBM na ikonsidera ang paggamit ng nuclear energy. Ayon po kay Hontiveros, walang indigenous na mapagkukunan ng supply ang Pilipinas para sa nuclear energy kundi kailangan mag-import ng mga radioactive materials at sa proper disposal ng nuclear waste. Katwiran po ng Senadora, napakarami pa nating source ng renewable energy na hanggang sa ngayon ay hindi pa raw nagagamit tulad naman ng hydra o dam, solar at wind power na mas ligtas gamitin. I'm sorry, hindi ako sang-ayon sa pag-celebra ni Presidente tungkol dyan. Dahil hanggang ngayon, wala naman po tayong indigenous na raw materials para sa pag-generate ng nuclear energy. Iaangkat pa po natin lahat yan ng mga radioactive materials. At hanggang ngayon, wala pa po tayong siguradong pamamaraan na i-dispose of ng ligtas ang mga radioactive wastes. At sa kabilang dako, ihama na napakarami pa po natin mga potensyal at underdeveloped pa na renewable energies na likas dito sa ating archipelago, libre po sa atin, ligtas kumpara sa nuclear energy. Yan po si Senadora Risa Hontiveros. TNT Tomorrow's News Tonight. Nakatakda namang tumaas ang singil sa pasahe sa mga eroplano. Sa unang bahagi naman ng Agosto dahil daw po sa nakatakdang pagtaas ng fuel surcharge epekto ng muling pagtindi ng tensyon sa gitnang silangan. Sa advisory ng Civil Aeronautics Board o CAB, kasadong itaas daw po ang fuel surcharge mula level 8 ngayong pong Hulyo ay gagawing level 13, epektibo Agosto 1 hanggang Agosto 15 ngayong taong ito. Sa ilalim po ng fuel surcharge level 13, ang mga pasahero daw po ng mga eroplano ay kailangang magbayad ng mula 423 pesos hanggang 1,237 pesos. Para sa domestic flights, depende naman sa layo o distansya ng paglipad ng eroplano. Habang international flights naman ay mula 1,396 pesos hanggang 10,385 pesos and 42 centavos. Ang fuel surcharge ay isang optional fee at hiwalay sa base fare na ipinapasa po ng airline company sa kanilang mga pasahero para makabawi sa gastusin ng mataas na presyo ng jet fuel. Gayunman, kailangan munang magsumite ng aplikasyon ng airline companies para sila payagang magpato ng fuel surcharge sa kanilang mga pasahero. TNT Tomorrow's News Tonight. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang administrasyon sa mga mungkahi ng mga lokal na pamahalaan ng publiko para higit pang mapabuti ang mga programa ng pamahalaan. Hinimok din ng Pangulo ang mga opisyal ng local government units at mamayan na magrekomenda ng mga serbisyong makatutugon sa pangailangan po ng kanilang komunidad. Ayon po kay Pangulong BBM, mas batid ng mga LGU ang sitwasyon at pangailangan ng kanilang mga constituent dahil sila ang pinakamalapit sa mga tao. Sa pamagitan naman ng pagtutulungan ng pambansa at lokal ng pamahalaan, mas mapapalawak naman ang kaunlaran at magiging mas mabilis ang pagtugon sa mga problema ng mamayan. Pinagpa ng Pangulo sa kanyang mensahe sa pamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim po ng Socio-Civic Projects Fund para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Binigyan din ni Pangulong BBM ng pinakamahalaga ay maramdaman daw po ng mga mamayang Pilipino
ang tunay na benepisyo ng mga programa at proyekto ng gobyerno. Kung kaya namin gawin, kung ito ba, ay kung ano pa ang sasabihin ninyo sa amin, kung ito ba ay makakatulong ng mabuti sa ating mga kababayan, hanggat kaya po ng ating pamahalaan, gagawin po natin para tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo o karamihan ng pangangailangan ninyo ay maibibigay natin sa inyo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, may ilan namang natuwa, habang may ilan namang hindi bumilib sa ikalimang sona ni Pangulong BBM kahapon. Sa pag-ikot po ng DZRH News sa Pasay, may mga natuwa lalo na sa pagbanggit ng Pangulo na amyenda sa IPIRA Law na magtatanggal ng system loss charges at VAT sa singil sa kuryente. Kahit papaano makatutulong na rin umano ang bawas sa singil sa kuryente na tumataas naman sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Gayunpaman, meron ding hindi bilib sa naging sona ni Pangulong BBM na anilay puro pangako lamang. Maniniwala lamang sila sa mga pahayag ng Pangulo kung makikita at mararamdaman ng sambayan ng Pilipino ang pagpapatupad ng mga programa. Yun nga, yung systems loss ng Meralco, alisin na yun para pabawasan naman yung mga babayarin ng mga taong bayan. Ipakukulong na niya na yung Maldes ba? Kasi meron naman isang nagawa na maganda dito sa bayan natin. Mababawasan yung gastusin namin sa lalo na sa kuryente. Masyadong malaki na yung sa kuryente namin natutuwa naman ako na mabubuhasan niya kamo yung kuryente ngayon. Hala, nurulog pa nga ako. Dapat gawin niya bago magsalita. Standby pa rin po si babang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. And tomorrow's News Tonight. Yung daw pong supplier ng construction materials sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, abay sinalakay daw po ng NBI at PAOK-C. Sa anibong TNT Global News, 40,000 kabahayan walang kuryente ngayon matapos naman ng magnitude 7.1 na lindol na tumama po sa Southern Japan. Sa sports, Alex Ayala sasabak sa una niyang mixed doubles tournament sa US Open. At sa showbiz, MTRCB pinatawag po ang producers ng It's Showtime dahil umano sa viral scene noong July 24. TNT Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, alas 9:32 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon. Amoy nakaka-joyful! Falcon. Amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Sa ating pa rin po mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight, standby ka Federico Manalili. Kinikilala po ng Office of the Ombudsman ng report ng ni Pangulong BBM sa bayan tungkol sa ginagawang investigasyon sa flood control project anomaly. Ang Boca Assistant Ombudsman Miko Clavano, nagpapasalamat umano ang anti-graft body kay Pangulong BBM dahil sa hindi sila pinipigilan na gawin ang kanilang trabaho. Kahit umano kalyado malapit sa Pangulo, ang matamaan ng investigasyon ay hahabulin pa rin nila kung may mga ebidensya. Ito bang reaksyon ng Ombudsman sa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang zona na malapit naman ng makasuhan ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag po ni Clavano, ganito dapat ang pagpapanagot o accountability, walang pakiusapan at walang palakasan. Tomorrow's News Tonight. Pero muna tayo report mga kaibigan mula kay Val Gonzales. Motion to fix bail ni Senador Jingo Estrada. Ibinasura daw po ng Sandigan Bayan. Report mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Ray, denied o ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion to fix bail na inihain ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa desisyon na isinulat ni Sandigan Bayan Associate Justice Shiner Hito at sinang-ayunan ni na Chairperson Zaldi Trespeses at Justice Marian Corpus Manyalak. Bagamat lahat ng akusado ay may karapatang mag-bail pero hindi pinapayagan sa mga kasong may parusang reklusyon perpetua at malalakas ang mga ebidensya. Sabi ng korte, premature at mali ang proseso ng mosyon dahil wala pang naisasampang bail petition at lalong wala pang hearing tungkol dito. Ilan sa mga argumentong ginamit ni Estrada ay ang hindi umano siya flight risk, incumbent senator siya hanggang 2028, matagal na sa public service, may social at political standing at sumusunod naman daw siya
sa dati niyang mga travel conditions na inilabas ng Sandigan Bayan. Pero paglilinaw ng Anti-Graft Court, hindi applicable ang Enrile case sa kaso ni Estrada na kanyang ginamit dahil may exceptional humanitarian circumstances sa kaso noon ni Enrile, bagay na wala sa kasong plunder na kinakarap ngayon ni Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Estrada kasama si dating DPWH Secretary Manny Bonoan ay nakakulong dahil sa kasong plunder na may kinalaman sa mahigit 573 milyong pisong flood control anomaly. Ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman na isumite na ni Senador Panfilo Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensya tungkol sa mga kinahinalang infrastructure project sa Taguig City, ang baluarte po ng pamilya Cayetano. Kumpiyansa naman ng senador na may sapat na katibayan para kasuhan ng plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga nasa likod ng naturang anomalya. Bukod po sa testimonial at documentary evidence, nakapaloob din sa dokumento na isinumite ni Lacson ang official records mula sa government websites at ang iba pa ay galing naman sa reliable sources. Sinabi ni Lacson ng anomalya sa infrastructure project sa Taguig ay kombinasyon daw po ng makabago at lumang estilo ng korupsyon. Batay sa record mula 2020 hanggang 2025, hindi bababa sa may 14.4 billion pesos ang umunoy tinanggap na alokasyon ng Taguig para sa mga tinutukoy na proyekto. Naniniwala naman si Lacson na imposibleng walang alam si Senador Alan Peter Cayetano sa di umano'y ghost projects sa kanilang baluarte. Pinagsusumite naman ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang sangkot na kanilang counter affidavit bilang bahagi naman ng preliminary investigation kaugnay ng mga reklamo sa manoy anomalya sa mga flood control project. Advocate Assistant Ombudsman Miko Clabano may 15 araw sina Romualdez mula sa pagtanggap ng naturang kautusan para magsumiti daw po ng kanilang opisyal na sagot at depensa. Kapag nakapagsumiti ng lahat, sinabi ni Clabano na saka pa lamang susuriin ng Ombudsman ng mga ebidensya para desisyonan kung may sapat na batayan para maiharap ang kaso. Sa hiwalay na pahayag, nagpasalamat naman ng Ombudsman dahil sa binigyan sila ng kalayaang mag-imbestiga ng walang nakikialam kahit pahumantong ang mga ebidensya sa mga taong malapit mismo sa Pangulo. TNT Tomorrow's News Tonight. Atin ang mga lamin ng update, situationer sa area po ng lugar ni Ka Federico Manalili sa may Malabon. Abay marami raw maraming naapekto ang mga estudyante nang biglang bumuhos ang malakas sa ulan kanina. Go ahead sa iyong report, Ka Feds. Yes, kasamang ngayon ay tumila na yung ulan nga dahil nga sa pag-ulan kanina pasado alas 8 ng gabi, sabayan pa ng pag-uwian ng mga estudyante, particular dyan sa Caloocan High School at dito din sa Tugatog ay talagang mga ilang area ay binaha. Kaya yung mga estudyante, mga basang sisi, kundi ang ginawa nila na biglaan nga ng pagbuhos ng ulan, walang mga dalang pananggalang, napasugod na lang at binalot na lang nila ng mga polo yung kanilang mga dalang bag at talagang nakapatapak na yung iba dahil nga may baha sa area ng mga area ng Sabalo, yung mga tagusa pa uwi sa kanilang lugar. At nakarating din tayo dito sa lungsod din ng Malabon, lahat din, ganyan din sitwasyon. Sa area din ng palabas ng Sabalo, papuntang Lascano, may baha din, kaya pahirapan din yung mga estudyante lumabas dyan sa Tugatog High School. Kahirapan. At sinabayan pa na napakalalaki ng mga trailer truck kasama nila. Kundi ko pa nga inawat yung mga bata na huwag tumawid. Ang ginagawa ng mga bata, dumadaan sa ilalim ng trailer truck. Ay, Diyos mo, delikado yan. Ha? Oo. Hindi kayo makikita ng mga driver. Kaya ngayon ang problema, kasi oras na alam na lang oras ng labasan ng mga bata. Alam ko kasi bawal yung Lascano Street niyan, daanan ng mga truck. Sinabayan pa nila, napakadami nila. Ang dami nilang dumaan, kaya
tukod. Wala talagang galawan ng ang daloy ng trapiko dyan at sinabayan pa nga ng labasan ng bata. Ang concern ng mga magulang doon na natin nakausap, pati yung mga sumusundo, delikado dahil nga labasan yung daan daw, mga ganong oras, wala munang dadaang mga truck. Dapat pinagbibigyan. Kasi sa mga ibang lugar, sinasarado nga yung karsada para bigyan daan yung maglabasan ng mga estudyante. Ganon sana ang sitwasyon sa pamunuan nga dyan sa barangay Tugatog. At bantayan sana ng mga kawani ng barangay magmando ng daloy ng trapiko dahil nga yun sa gantong sitwasyon niya, napakadelikado, bahana at malakas pa yung ulan at labasan. Sinabayan pa ng mga trailer truck. Pagdating naman natin dyan sa Francis Area Crossing, itong barangay Katmon, lagpas gutter deep din. Yung mga labas gutter, lagpas gutter yung tubig baha din dahil nga sa dulot ng pag-ulan. Ganon din yung kahabaan ng MH del Pilar, halo sa gutter din ang mga pagbaha dahil nga sa dulot ng bigla ang malakas na ulan. Kaya ingat pa rin tayo. At nakita rin natin nga dyan sa Asiana kanina, dahil sa malakas din ng buhos ng ulan dyan sa may Makapagal, isang motor at taxi involved sa accident. At mabuti nilang may mga responder agad na naka-assign doon sa area ng Asiana ng ng mismong responder nila ang nakabigay ng medical attention sa isang rider na involved nga sa accident ng taxi at rider. Yun naman nakasama ngayon ang ating pag-monitor nga dahil sa bigla ang buhos ng Wala nang ulan ngayon, ha? Wala na. Wala na, pero may mga baha pa rin ibang area dito sa lugar ng Malabon sa Mangray. So ingat lang tayo, ha. Nako, saka wag lulusong sa baha, baka may mga bukas na manhole diyan, ha? Oo, napakadelikado kasamang Ray. At ingat din at saludo rin tayo. At saludo tayo sa isang pulis ng Caloocan, isang pulis kasamang Ray na nasagasaan ng trailer sa kaninang madaling araw dyan sa C3 Road. Galing pa yung sa duty ng SONA sa Commonwealth ng pag-uwi. Talagang hindi na nakauwi ng buhay sa kanyang pamilya. Napakadelikado kasamang Ray. Nakamotor kasi yan at kitang-kita din sa mga nakasaksi doon na pag-ewang-gewang. Siguro antok na at pagod ng mutawi doon sa katawan ng pulis hanggang madisgrasya nga. Kaya ingat po tayo. Pag hindi natin kaya, tip na lang sa ating mga motorista. Pag hindi kaya, wag na lang sana magdala ng motor o wag na lang, iwan na lang sa parking at bayaran para makauwi na lang ng buhay sa ating pamilya dahil may naghihintay sa atin pamilya na mahal sa buhay. Ilang kasamang May, ang ating report, Federico Manalili para sa Visa Radio na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ka-Feds Manalili. Sa wakas, nakarating din aking partner si Lalayo ka pa sa baha. Good evening po sa inyo. Lalayo ka pa sa baha sa Kamanava. Dito lang sa atin, baha. Nag-swimming ka ba? Sumisid ako. Hindi naman. Nag-swimming. Pinaandar ko yung aking jet ski. Ba, may jet ski. Wow. Sana all. hanggang saan ba yung baha sa may Donada? Gutter, hindi. Above gutter. Kayang-kayang sisirin yan. Kaya lang kasi pagdating doon sa may banda ng Arellano, di na kaya. Kaya nagbabalikan na doon sa amin. Naku, talaga naman. Buti nila meron siyang 4x4 truck tong si partner, Kaya nakarating siya ngayon sa studio, Pinilit ko. Alright, go. Samantala, itinanggi naman ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang balitang may-ari siya ng 72 million peso mansion sa California, USA. Sa isang press conference, iginit ni Matibag na wala silang anumang ari-arian ng kanyang asawa na si Congresswoman Ann Matibag sa ibang bansa at nakadeklara lahat ng kanilang mga ari-arian sa kanyang salin. Binigyan linaw ng NBI Director na kapangalan lamang niya ang nakatalang bumili ng bahay noong 2004. Naniniwala ang NBI Chief na layunin lamang ng mga maling balita na siraan ang kanyang kredibilidad bilang testigo sa impeachment trial ng Vice Presidente. Pinag-aaralan naman ni Matibag na kasuhan ng news outlet na naglabas niya ng fake news. So this is totally fake news. So I abhor this kind of behavior na dapat naman nandito naman yung news network na siguro naman you have to do something about it. Or otherwise, I will be the one doing something about it. Yan po bahagi ng pahayag ni NBI Director Matibag.
tomorrow's News Tonight. Samantala na mahagi naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nangabot sa may 133 milyong pisong halaga ng agricultural machinery, farm inputs at fisheries assistance sa Davao Region. Kasama ng Pangulo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa distribusyon sa halos 10,000 mga magsasaka at mangisda sa Davao Region. Sinaksihan din ni Pangulong BBM ang pagbebenta ng nasa 14,000 kilo ng murang bigas sa ilalim po ng benteng bigas meron na. Pinunguna naman ng Pangulo ang ceremonial turnover ng may 113 milyong pisong Socio-Civic Projects Fund assistance para po sa may 565 barangay sa 3 lalawigan sa Davao para sa community development projects. Handang tuparin ng Armed Forces of the Philippines ang malinaw na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ayon po sa Pangulo kahapon ay hindi pa sisiil ang Pilipinas kanino man. Ito po ay matapos na muling igit nga pa ng Pangulo ang kahalagahan ng 2016 Arbitral Award sa kanyang pinakahuling State of the Nation Address. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nananatiling matatag at hindi natitinag ang AFP sa kabila ng mga hamon sa pagbabantay at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Sinabi pa ni Padilla na ang pahayag ng Pangulo na hindi tayo pasisiil ay hindi lamang isang polisiya kundi nagsisilbi ring malinaw na gabay sa mga sundalo, Coast Guard personnel at Pilipinong mangingisda na patuloy na nagbabantay sa karagatan. Well, foremost, the President has set the direction. The Armed Forces of the Philippines stands ready to carry out this direction from the President, with courage, with honor, and unwavering commitment to the Constitution and to every Filipino. Ginapahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Tomorrow's News Tonight. Nasunog naman ang 3 palapag na isang commercial building na nagbebenta ng electronic devices tulad po ng mga speaker at iba pang produkto dyan po sa may Avenida Raon Corner Trinidad sa may Santa Cruz, Maynila. Pasado alas 12 po ng tanghali nang sumiklab ang sunog na agad na itinaas sa ikalawang alarma. Umabot naman ng halos 6 na oras ang sunog bago tuluyang naapula ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Patuloy pa rin po investigasyon ng mga otoridad kaugnay po ng sanhi at halaga ng naturang sunog. Sinalakay ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Chuangsing Steel Incorporated na umano'y nagsusupply ng radioactive materials at substandard na mga bakal sa Gumuhong Hotel sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa NBI, may markings ang mga bakal ng kumpanya sa gusali at sinisilip din kung nagamit ang mga ito sa iba pang proyekto tulad ng flood control. Sa operasyon, arestado ang 4 na katao at nasagip naman sa hazardous condition ang halos 400 manggagawa kabilang ang 347 Pinoy at 37 Chinese workers. Nakumpiska rin ang mahigit na 3 bilyong pisong halaga ng radioactive bearing at substandard finished steel products ng kumpanya kasabay ng pagtuklas sa maraming labor at safety violations. Ipinatigil na ng mga otoridad ang operasyon ng kumpanya. Naharap ang mga inaresto sa patong-patong na asunto gaya ng paglabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act, Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act. Ganon din sa Philippine Air o Clean Air Act at Consumer Act of the Philippines. We are, definitely. Kasi nga, yung test buy na ginawa namin, buong Pilipinas, so ibig sabihin na saturate yung market. That's why there was a question kanina, we're coordinating with DPWH. And we will also, if we were able to establish the strong possibility na may mga bakal na ginamit dyan sa paggawa ng mga proyekto na yan, then that would qualify substandard. Yun na yung sinasabi ni Yusek kanina, responsibility ng contractor yan eh. The responsibility should be taken also by the contractors to ensure that they will only use what is standard. Kasi there are reports, may mga kaibigan din tayo. The NBI Director Matibag.
Tomorrow's News Tonight. Samantala naman huli sa akto ang 13 individual na nagsasagawa ng paihi sa may 16 milyong pisong halaga ng petrolyo sa Lucena City sa Quezon Province. Ayon po kay Police Regional Office 4A Director Brigadier General Matthew Bakay, nahuli daw po ang mga suspect na nagsasalin ng gasolina mula sa isang truck habang pasingaw o nagsasalin sa LPG tanker. Ang ibang mga suspect nasa ng otoridad ang higit sa 26,000 litro ng diesel, 10,000 litro ng LPG, mga plastic gallons at LPG tanks at mga hose na ginamit sa iligal na aktibidad. Iniimbestigahan na ng Philippine Navy ang pagkasawi ng isa nitong trainee sa Olongapo City noong nakaraang linggo. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez, namatay ang naval officer candidate na si Aldwayne Dulnuan. Yan ay matapos na makumpleto ang 5-kilometer run sa Naval Station Leo Vigildo Gantioki. Nakararanas sa umano si Dulnuan ng pagkahilo at panginginig ng katawan noong July 21 bago nawala ng malay at dalhin sa San Marcelino District Hospital para bigyan ng atensyong medikal. Batay sa initial medical assessment, nakaranas na ang trainee ng cardiac arrhythmia, heat exhaustion at electrolyte imbalance. Sa kabila ng pananatili sa ICU, binawian ng buhay kinabukasan ang naval officer candidate. Sa ngayon ay walang nakikitang indikasyon ng foul play sa insidente pero tiniyak ni Martinez patuloy silang nakikipag-ugnayan sa medical authorities para malaman ang buong pangyayari. TNT. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman ianig po ng 5.1 na magnitude na lindol ang Baganga, Davao Oriental. Ayon po sa PHIVOLCS, ang pag-inig ay naramdaman alas 7:06 ng umaga at ang epicenter ng lindol ay nasa silangan timog silangan ng naturang bayan. Tinatay naman ang lindol ay may lalim na 20 kilometro habang ang pinagmulan po nito ay tectonic. Naramdaman din ang pag-uga sa Digo City sa Davao del Sur sa lakas na intensity 4. Tuluyan ng pinatawan ng Land Transportation Office ng lifetime ban sa pagkuha ng lisensya ang driver na sangkot sa hit and run incident sa Ortigas Avenue sa Mandaluyong City. Ayon sa LTO, napatunayan na may pananagutan ng driver sa paglabag sa reckless driving. Matatanda ang may sticker ng House of Representatives ang naturang sasakyan na tinakpan pa ng dyaryo ng ang plaka nito. Dagdag pa ng LTO, mananatili sa alarm status ang naturang sasakyan. TNT Top News Trending Worldwide. Sa tibong TNT Global News, 40,000 kabahayan walang kuryente matapos ang magnitude 7.1 na lindol na tumama po sa southern Japan. Report mula kay Wina Perhesoro. Miss Wina. Nasa 40,000 na kabahayan ang nawala ng kuryente matapos yanigi ng magnitude 7.1 na lindol ang Kumamoto Prefecture sa Japan. Dahil sa lindol, sinuspende rin ang operasyon ng mga tren, kabilang dito ang bullet train, habang pansamantalang isinara ang runway ng Kumamoto Airport, kaya maraming biyahe ang nakansela o inilipat. May mga naitala ding nasugatan at iniulat ding nagkaroon ng sunog, pagguho ng ilang gusali at pinsala sa mga kalsada at tulay. Pero sa ngayon, patuloy pa rin ang assessment ng mga otoridad para matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala. Samantalang mahigit 150,000 na residente naman ang inatasang lumikas bilang pag-iingat. Naglabas din ng tsunami warning ang mga otoridad, ngunit kalaunan ay binawi rin ito. Nagbabala naman ng Japan Meteorological Agency na posible pang makaranas ng malalakas na aftershocks sa loob ng halos isang linggo at may panganib din sa pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Para sa TNC Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa atin namang sports, Alex Ayala sasabak sa una niyang mixed doubles tournament sa US Open. Ibalita mo yan, Kyle Bulias.
Sa unang pagkakataon, sasabak ang Pinay tennis ace na si Alex Ayala sa mixed doubles. Ito'y matapos siyang mapabilang sa entry list para sa US Open Mixed Doubles Tournament. Makakatambal ni Ayala ang world number 4 na Canadian national na si Felix O.J. Aliassime. Kasado ang naturang tournament sa August 24 hanggang 26 sa USTA Billie Jean King National Tennis Center. Una rito, ikinuwento naman ni Ayala ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagsabak muli ng dream team nila ng tennis legend na si Venus Williams sa Mubadala DC Open. Ayon kay Ayala, hindi niya pa kayang maibigay ang kanyang 100% sa laro at deserve aniya ni Venus ng partner na handa physically, mentally at emotionally sa loob ng court. Sabi pa nito, sa kasalukuyan ay kaya na lamang makapag-focus sa singles tournament. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulias. Sa ating showbiz, MTRCB, pinatawag daw po ang producers ng It's Showtime. Bakit kaya? Bakit? Ating alamin mula kay Don Carlos. Ipinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga producer ng It's Showtime kasunod ng reklamong inihain sa kanila kaugnay ng umano'y racism at hindi angkop na eksena ni Vice Ganda noong July 24. Sa inilabas na pahayag ng MTRCB, nakatanggap sila ng reklamo mula sa agency's Monitoring Inspection Unit kasunod ng mga ilang tagpo sa Memory Mars segment. Dahil dito, pinasisipot ang respondent bukas July 29, 10:30 na umaga para sa gagawing hearing sa naturang reklamo. Una nang umani ng samut-saring reaksyon mula sa netizen ang pagbuga ng tubig ni Vice Ganda kay Showtime Baby Dolls dancer na si Johaira. Nito namang Sabado, July 25, naglabas ng apology letter ang komedyante at humingi ng tawad sa buong publiko. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano bang ginagawa doon sa ano? Hindi ako masyado nanonood ng Parang may Memory Mars. Parang may nakasubo ba yan? Kanina nakita kong pera picture. Hindi, pero nagbuga daw ng tubig eh. Nagbuga ng tubig. Binuga na ng tubig yung kasamahan. Talaga. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Pero kami hoy medyo hindi nyo muna maririnig at mapapanood sa mga susunod na mga gabi. Dahil po sa kailangan magbigay daan sa ating mga drama na tatamaan naman po ng impeachment trial. Yes. Ayun, so medyo matagal-tagal din tayo hindi magkikita. Yes, kaya magkakarinigan na lang po tayo sa ating patuloy pa ring special coverage sa impeachment trial. Tapos kami naman nila kay Ray, mapapakinggan nyo pa rin sila kay Ray sa Rapido. Rapido Hataw. Balita, at saka sa tuwing Sabado mo? Gabi ng misteryo. Yun. Alas 10 ng gabi. At ako naman po magkasama-sama pa rin tayo sa Balitang Promdi tuwing alas 3 ng umaga. Yan na. Diyan lang po kayo at bibigyan pa rin po namin kayo ng mga updated na mga balita, mga reports. And of course, lagi po nating tutukan ang special coverage po ng DZRH tungkol pa rin po sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Huwag po kayong mag-aalala dahil kami po ay babalik din naman pagkatapos ng impeachment. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat do sa matumutok po sa ating balitaan and of course sa ating mga kasamahan sa DZRH News Team. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:03 ng gabi. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan,